Ang virtual voting ay matagal na pong isinasagawa sa House of Representatives. Kapag meron pong mahalagang batas na kailangan maipasa, ang mga kongresista ay maaaring bumoto through electronic platforms kung wala sila sa plenaryo. Andyan po ang pamamaraan ng text, SMS. Nandyan po ang Viber chats. Meron po kaming mga chat groups, virtual chat groups na kung saan pwede naming i-rehistro ang aming yes or ang aming no. Pwede rin po kaming tumawag sa Secretary General para itala ang aming boto. So maraming pong pamamaraan para itala ang aming boto kahit wala kami sa Kongreso. At kahit maging sa komite, pwede ka rin makiluhok sa committee deliberations. Kukunin mo lang yung virtual link or yung Zoom link, ay pwede ka nang sumali sa diskusyon sa komite. So ito po ay hindi na bago. Ito po ay nasasad sa aming House Rules na upon consultation with the majority and the minority, the House Speaker may allow virtual voting sa mga plenary voting at sa deliberations sa committee. Yun po, matagal na po yung video conferencing na yan at virtual voting na isinasagawa. Kahit na wala ng pandemya, ginagawa rin po nilang practice yan. At hindi ko po maintindihan kung bakit sa Senado ay hindi nila pwedeng isagawa ito. Ay pareho lang naman ang trabaho ng House of Representatives at ng Senado. Pareho lang silang gumagawa ng batas. Pareho silang bahagi ng legislatura. At kung matatandaan nyo po, nung nakaraang Kongreso, 17th or 18th Congress, ay naghain po ng resolusyon si then Senator Franklin Drilon at si Senator Ping Lacson para imungkahi ang pagpayag kay then Senator Laila de Lima para makilahok sa plenary deliberation sa Senado. Pero yan po ay nasa sa pagpapasya ng mayorya sa Senado. So hindi ko po maintindihan kung bakit noon ay minarapat nila na ito ay tamang mungkahi or hakbang. Pero ngayon, ito kanilang tinututulan. Pero kailangan maging consistent lang naman tayo.